Maagang-maaga pa lamang ay gising na si Miguel Rivera. Tahimik ang maliit niyang inuupahang kwarto sa gilid ng lungsod. Ang kisame ay may bahagyang bitak, ang bentilador ay maingay, ngunit hindi niya iyon iniinda. Ngayong araw na ito ang pinakahihintay niya sa loob ng halos 2 taon, ang panayam sa isang malaking kumpanya. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang folder na naglalaman ng kanyang resume. Ilang beses na niyang inayos ang suot niyang polo, plansado ngunit halatang luma na. Huminga siya ng malalim. Ito na yon, Miguel. Huwag kang susuko, bulong niya sa sarili. Lumaki si Miguel sa kahirapan. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina ay matagal nang may sakit. Simula bata pa lamang siya ay sanay na siyang magsikap, magtrabaho sa umaga, mag-aral sa gabi. Hindi madali ang buhay pero hindi kailanman nawala ang kanyang kabutihang loob. Ang araw ng panayam. Habang naglalakad si Miguel papunta sa terminal ng jeep, ramdam niya ang kaba sa dibdib. Ito na ang pagkakataon niyang baguhin ang kanilang buhay. Kapag nakuha niya ang trabahong ito, makakabili na siya ng gamot para sa ina at hindi na sila mangungupahan. Sumakay siya ng jeep at tahimik na nakaupo, hawak ang folder na parang kayamanan. Sa bawat kanto na dinaanan, palapit ng palapit ang oras ng panayam. Ngunit hindi niya alam na sa araw na iyon, isang desisyong gagawin niya ang tuluyang magbabago ng kanyang kapalaran. Isang batang babae sa gilid ng kalsada. Pagbaba niya ng jeep, kailangan pa niyang maglakad ng halos 10 minuto patungo sa gusali ng kumpanya. Malinis at moderno ang paligid. Mga taong formal ang suot, lahat mukhang may direksyon sa buhay. Habang naglalakad, napansin niya ang isang kotse sa gilid ng kalsada. Nakabukas ang hazard light. Sa tabi nito ay isang batang babaeng halatang nag-aalala. Simple ang suot ng babae, puting blouse at maong, ngunit may kakaibang aura ng disente at edukado. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang gulong ng sasakyan, halatang flat. Maraming tao ang dumaraan. Walang tumitigil. Ang iba'y sumisilip lamang sandali at agad na umaalis. Sandaling huminto si Miguel. Tumingin siya sa relo. May 30 minuto pa ako, sabi niya sa sarili. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang paglalakad. Ngunit may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Ang konsensya. Mula sa malayo, narinig niya ang mahinang boses ng babae. Excuse me po, may marunong po ba sa gulong? Walang sumagot. Tumigil si Miguel. Paano kung walang tumulong sa kanya? Paano kung mapahamak siya? Tumingin ulit siya sa relo. Kapag tumulong ako, baka mahuli ako sa panayam di. Isang malalim na buntong hininga. At saka siya bumalik. Ang paglapit. Miss, okay lang po ba kayo? Mahinahong tanong ni Miguel. Nagulat ang babae, saka napangiti kahit halatang balisa. Salamat po na flat po yung gulong ko. Hindi ko po alam ang gagawin. Lumuhod si Miguel at sinuri ang gulong. May spare tire po ba kayo? Meron po sa likod pero hindi ko po alam kung paano palitan. Ngumiti si Miguel. Ako na po. Ang pagsasakripisyo. Habang pinapalitan niya ang gulong, napapatingin siya paminsan-minsan sa relo. Unti-unting naubos ang oras. Nangingitim na ang kamay niya sa grasa, nadumihan ang pantalon niyang plansado kanina. Hindi ba kayo nagmamadali? Tanong ng babae, halatang nag-aalala. Sandaling natahimik si Miguel. May panayam po ako ngayon pero mas mahalaga po na safe kayo. Nagulat ang babae. Bakit niyo po ako tinulungan kahit mawawala kayo sa importante niyong lakad? Ngumiti si Miguel. May tumulong din po sa akin noon kahit wala silang kapalit. Isang simpleng pasasalamat. Matapos ang halos 20 minuto, maayos na ang gulong. Ayos na po. Pwede na kayong umalis. Napangiti ang babae, halatang napahanga. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Okay na po yon. Ingat na lang po sa pagmamaneho. Kinuha ng babae ang kanyang wallet. Kahit kaunti lang po. Agad umiling si Miguel. Hindi po kailangan. At tuluyan na siyang umalis, habang ang babae ay nakatitig sa kanyang likuran, parang may kung anong mahalagang natuklasan. Ang pagkahuli. Pagdating ni Miguel sa gusali ng kumpanya, hingal siya. Pawis. Marumi ang sapatos. Lumapit siya sa receptionist. Ma'am, may panayam po ako kay Emil Santos.
Tiningnan siya ng babae sa computer. Pasensya na po, sir. Tapos na po ang interview. Parang gumuho ang mundo ni Miguel. Tahimik siyang tumango. Salamat po. Habang palabas siya ng gusali, hindi niya alam na ang babaeng tinulungan niya ay may koneksyon sa kumpanyang iyon, isang koneksyon na magpapabago sa lahat. Tahimik na naglalakad si Miguel Rivera palabas ng gusali. Mabigat ang bawat hakbang niya, parang may pasan siyang malaking bato sa dibdib. Ang panayam na matagal niyang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Siguro hindi talaga para sa akin ang trabahong iyon, mahina niyang sabi sa sarili. Hindi siya galit. Hindi siya nagsisisi. Ngunit masakit pa rin. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ng batang babaeng tinulungan niya. Ang pasasalamat sa mga mata nito, ang pagkagulat ng malaman na may panayam siya. Sana nakaabot siya ng ligtas, bulong niya. Hindi niya alam na sa parehong sandali, ang babaeng iyon ay nakatayo sa loob ng isang napakalaking opisina, kaharap ang isang lalaking makapangyarihan sa mundo ng negosyo. Ang tunay na pagkatao ng babae. Ang babae ay si Andrea Montenegro. Sa paningin ng karamihan, isa lamang siyang simpleng dalaga. Ngunit sa likod ng katahimikan niya ay isang katotohanang bihirang malaman ng publiko. Si Andrea ay nag-iisang anak ni Ricardo Montenegro, isang bilyonaryo, may-ari ng Montenegro Group of Companies, isa sa pinakamalalaking negosyo sa bansa. Sa loob ng opisina, nakaupo si Ricardo sa malaking mesa, seryoso ang mukha. Andrea, bakit ka na late? Tanong niya, hindi galit kundi nag-aalala. Huminga ng malalim si Andrea. Na-flat po yung gulong ko kanina, Papa. Agad tumayo si Ricardo. Bakit hindi ka tumawag sa driver? Sa security? Umiling si Andrea. Gusto ko pong subukan mag-isa. Saglit na natahimik ang ama, saka napansin ang kakaibang ningning sa mata ng anak. May nangyari. Ngumiti si Andrea, isang ngiting bihirang makita ng kanyang ama. May isang lalaki pong tumulong sa akin. Isang kwentong nagpaantig ng puso. Isinalaysay ni Andrea ang lahat, mula sa mga taong dumaan lang, hanggang sa lalaking bumalik kahit nagmamadali. May panayam po siya, Papa. Pero iniwan niya iyon para lang tulungan ako. Napahinto si Ricardo. Iniwan ang panayam? Para sa'yo. Tumango si Andrea. Hindi po siya tumanggap ng pera. Wala siyang hiningi. Parang natural lang sa kanya ang tumulong. Tahimik si Ricardo. Sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo, bihira na siyang makarinig ng ganitong kwento. Ano ang pangalan niya? Napaisip si Andrea. Miguel po. Miguel Rivera. Parang may gumalaw sa isipan ni Ricardo. Rivera, bulong niya. Isang desisyong hindi alam ng lahat. Pagkatapos ng pag-uusap, tinawag ni Ricardo ang kanyang executive assistant. Hanapin niyo ang lalaking ito. Miguel Rivera. Nagulat ang assistant. Sir, may problema po ba? Umiling si Ricardo. Hindi. Gusto ko lang siyang makilala. Hindi alam ni Andrea ang buong plano ng ama. Ngunit may kutob siyang may malaking mangyayari. Samantala, ang buhay ni Miguel. Sa kabilang dako ng lungsod, tahimik na umuuwi si Miguel. Pagdating sa maliit nilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Anak, kamusta ang panayam? Napangiti si Miguel kahit masakit. Ayos lang po, mamay, mas mahalaga po akong nagawa ngayon. Hindi na nagtanong ang ina. Sanay na siyang makakita ng sakripisyo sa anak. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ng simpleng ulam, may kumatok sa pinto. Sino kaya yon? Tanong ng ina. Pagbukas ni Miguel, isang lalaking naka-Amerikana ang bumungad. Magandang gabi po. Kayo po ba si Miguel Rivera? Nagulat si Miguel. Opo, ako po. May imbitasyon po kayo. Isang misteryosong paanyaya. Inabot ng lalaki ang sobre. Walang logo. Walang paliwanag. Para saan po ito? Malalaman niyo po bukas ng umaga. Bago pa makapagtanong si Miguel, umalis na ang lalaki. Tahimik na binuksan ni Miguel ang sobre. Isang address. Isang oras. At isang pangusap. Ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Napatitig si Miguel sa papel. Ang araw ng katotohanan.
Kinabukasan, kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari, sinunod ni Miguel ang imbitasyon. Dumating siya sa isang napakalaking gusali, mas magarbo pa kaysa sa kumpanyang pinag-interviewhan niya kahapon. Sa lobby pa lang, ramdam niya ang hiya sa kanyang simpleng suot. "Sir, hinihintay po kayo." Inihatid siya sa isang malawak na opisina. At doon niya nakita si Andrea. Nagkatinginan sila. Parehong nagulat. "Ikaw po," sabay nilang sabi. Ngumiti si Andrea. "Salamat po ulit." Bago pa makapagsalita si Miguel, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking may presensya ng kapangyarihan. "Ako si Ricardo Montenegro." Nanlaki ang mata ni Miguel. Ang pagbubunyag. "Si Andrea ang anak ko," diretsong sabi ni Ricardo. Parang tinamaan ng kidlat si Miguel. "Anak niyo po?" Tumango si Ricardo. "At ikaw ang lalaking iniwan ang sarili mong pangarap para tulungan siya." Tahimik si Miguel, hindi alam ang sasabihin. "Alam mo ba kung ilang tao ang dumaan sa kanya?" tanong ni Ricardo. Umiling si Miguel. "Ikaw lang ang bumalik." Isang pagsubok, hindi regalo. Lumapit si Ricardo kay Miguel. "Hindi kita tinawag para gantimpalaan agad." Nagulat si Miguel. "Gusto kong subukin kung pareho ka rin sa trabaho gaya ng pagkatao mo." Inabot niya ang isang folder. "Isang buwan. Iyan lang ang ibinibigay ko." Napatitig si Miguel sa folder. "Trabaho po ito." Ngumiti si Ricardo. Isang pagkakataon. Ang simula ng bagong laban. Lumabas si Miguel ng gusali na nanginginig ang kamay. Hindi dahil sa takot kundi sa pag-asa. Hindi niya alam kung magtatagumpay siya. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ang kabutihan na ginawa niya nang walang hinihinging kapalit ay nagbukas ng pintong hindi niya kailanman inakalang bubukas. Isang tahimik na panata. Habang pauwi, napatingala si Miguel sa langit. "Salamat po." Hindi niya alam kung kanino niya ito sinasabi. Ngunit sa puso niya, malinaw. Hindi pa tapos ang kwento. Maagang pumasok si Miguel Rivera sa Montenegro Group of Companies sa kanyang unang araw bilang probationary employee. Suot niya ang kanyang pinakamaayos na damit, hindi mamahalin, ngunit malinis at maingat. Hawak niya ang folder na ibinigay sa kanya ni Ricardo Montenegro, parang isang paalala na ang pagkakataong ito ay hindi regalo kundi pagsubok. Pagpasok niya sa opisina, agad niyang naramdaman ang kakaibang tingin ng mga tao. May mga matang nagtatanong, may mga matang mapanuri, at may mga matang punang pagdududa. "Sino yon?" bulong ng isa. "Mukhang probinsyano," sabi ng isa pa. Hindi pinansin ni Miguel ang mga bulong. Sanay na siya. Ang mahalaga sa kanya ay ang trabaho, hindi ang opinyon ng iba. Ang unang hamon. Inihatid siya ng EC sa isang departamento na puno ng mga veteranong empleyado. Doon niya nakilala si Gerald, ang team leader, isang lalaking mayabang, matalim magsalita, at kilala sa pagiging malupit sa mga baguhan. Tiningnan ni Gerald si Miguel mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang bagong salta?" "Opo, sir," mahinahong sagot ni Miguel. Ngumisi si Gerald. "Alam mo bang hindi charity ang kumpanyang to?" Tumango si Miguel. "Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko." "Tingnan natin." Ibinagsak ni Gerald ang isang makapal na folder sa mesa. "Iyan ang backlog ng 3 linggo. Gusto kong matapos mo yan sa loob ng 2 araw." Nanlaki ang mata ni Miguel. "Mag-isa lang po ako." "May reklamo ka ba?" Umiling si Miguel. "Wala po." Simula ng paghamak. Sa buong maghapon, halos hindi siya pinapansin ng mga katrabaho. May mga sinasadyang banggaan, may mga dokumentong biglang nawawala, at may mga paanas na biro. "Uy, baka special yan," bulong ng isa. "Baka may backer," sabi ng isa pa. Naririnig ni Miguel ang lahat, ngunit pinili niyang manahimik. Habang ang iba ay umuuwi na, nanatili siya sa opisina. Tahimik. Nakatuon. Pagod, ngunit determinado. Ang lihim na sabotahe. Kinabukasan, bago niya ipasa ang natapos na trabaho, biglang nawala ang ilang mahalagang files sa computer niya. Kinabahan si Miguel. Hindi maaari nandito to kagabi. Lumapit si Gerald, kunwari inagulat. "Ano? Hindi mo natapos?"
Sir, may nawawala pong files. Excuses, putol ni Gerald. Alam mo bang isang tawag ko lang tapos ka na rito? Naramdaman ni Miguel ang init sa dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi sa kawalan ng hustisya. Sir, bigyan niyo lang po ako ng kaunting oras. Tinitigan siya ni Gerald sa kangumisi. CJ. Isang oras. Isang tahimik na tulong. Habang nag-aayos si Miguel, may isang taong tahimik na nagmamasid mula sa malayo, Andrea Montenegro. Hindi siya nakikialam. Hindi siya nagpapakilala. Ngunit malinaw sa kanya ang nangyayari. Tahimik niyang tinawagan ang AK department. Pakicheck po ang workstation ni Miguel Rivera. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang mga files. Sir, may unauthorized access po kagabi, sabi ng AE staff kay Gerald. Namula si Gerald. Tahimik lang si Andrea. Walang sinabi. Walang ipinagyabang. Ang unang tagumpay. Naipasa ni Miguel ang trabaho sa oras. Hindi perpekto, ngunit maayos. Sapat upang ipakita ang kanyang kakayahan. Dumating si Ricardo Montenegro upang inspeksyonin ang departamento. Ito ba ang bagong empleyado? Tanong niya. Tumango si Gerald, pilit na ngumiti. Tumingin si Ricardo sa output ni Miguel. Tahimik. Mabigat ang katahimikan. Hindi ito gawa ng taong tamad, sabi ni Ricardo sa wakas. Ito ay gawa ng taong gutom sa pagkakataon. Napayuko si Miguel. Paglala ng inggit. Simula noon, lalong tumindi ang inggit ng ilan. May mga chismis. May mga paninirang puri. Baka may relasyon sila ni Andrea. Hindi yan aabot dito kung walang koneksyon. Narinig ito ni Miguel isang gabi sa pantry. Hindi siya umimik. Ngunit mas masakit ito kaysa sa pagod. Isang tahimik na pag-uusap. Isang gabi, nadatnan ni Andrea si Miguel sa rooftop ng gusali, nakaupo mag-isa. Okay ka lang, mahinang tanong niya. Nagulat si Miguel. Opo, sanay na po ako. Umupo si Andrea sa malayo, may distansya. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng salita. Tumingin si Miguel sa kanya. Salamat po kahit hindi niyo sinasabi, ramdam ko po ang tulong niyo. Ngumiti si Andrea. May mga bagay na mas malakas kapag tahimik. Ang malaking pagkakamali ni Gerald. Sa gitna ng kaguluhan, gumawa ng malaking desisyon si Gerald, isang shortcut sa proyekto na labag sa patakaran. Akala niya hindi mapapansin. Ngunit si Miguel ang unang nakapansin. May dalawang pagpipilian siya. Manahimik at iligtas ang sarili. O magsalita at ilagay sa panganib ang trabaho. Tahimik siyang nag-isip. Naalala niya ang araw na iniwan niya ang panayam para tumulong. Huminga siya ng malalim. At pinili niya ang tama. Isang desisyong babago sa lahat. Isinumite ni Miguel ang report, kumpleto, tapat, at malinaw. Kinabukasan, tinawag si Gerald sa opisina ni Ricardo. Hindi na siya bumalik bilang team leader. Tahimik ang buong departamento. Lahat ay nakatingin kay Miguel, hindi na may paghamak, kundi may paggalang at takot. Isang bagong yugto. Lumapit si Ricardo kay Miguel. Ito ang dahilan kung bakit kita pinapasok dito. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa kabutihan lang. Kundi dahil sa integridad. Pagtatapos ng bahagi 3. Habang nakatayo si Miguel sa bintana ng opisina, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Ang kabutihan ay maaaring magsimula sa maliit na desisyon, ngunit ang integridad ang siyang tunay na sumusubok sa pagkatao. At ang pinakamalaking laban niya ay hindi pa tapos. Tahimik ang buong opisina ng umagang iyon. Ramdam sa hangin ang kakaibang bigat, parang may paparating na bagyo. Si Miguel Rivera ay nakaupo sa kanyang mesa, abala sa trabaho, ngunit hindi niya alam na ang araw na ito ang magiging pinakamahirap sa kanyang buhay. Hindi pa man siya nakakakilos, biglang may tumawag sa kanya. Miguel Rivera, pinapatawag ka sa executive floor. Ngayon din ni. Nagkatinginan ang mga katrabaho niya. May mga matang nagulat, may mga matang mailihim na tuwa. Tahimik na tumayo si Miguel. Huminga siya ng malalim. Ano man to, haharapin ko. Ang biglaang paratang. Pagdating niya sa executive floor, naroon si Ricardo Montenegro, seryoso ang mukha.
kasama ang legal team at ilang senior managers. Sa gilid ng silid, nakatayo si Andrea, halatang kinakabahan. Miguel, malamig na panimula ni Ricardo. May seryosong akusasyon laban sa iyo. Nanlamig ang katawan ni Miguel. May nawawalang pondo sa Project Orion. At ang pangalan mo ang huling lumabas sa system. Parang tumigil ang oras. Sir, wala po akong kinalaman doon. May ebidensya ang system logs. Tahimik si Miguel. Alam niyang may naglagay sa kanya sa alanganin. Ang pagbagsak sa isang iglap. Mabilis kumalat ang balita sa buong kumpanya. Siya pala yung magnanakaw. Kaya pala mabilis umangat. Akala ko mabait, palabas lang pala. Isa-isang bumaliktad ang tingin ng mga tao. Ang respeto ay napalitan ng pagdududa. Tinanggal si Miguel sa trabaho, pansamantala, ayon sa papel. Ngunit sa puso niya, ramdam niyang parang tuluyan na siyang tinanggal sa mundo. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik siyang umupo sa harap ng ina. Anak, bakit parang ang bigat ng loob mo? Umiti siya, pilit. Okay lang po, malilipas din to. Ngunit ng gabing iyon, tahimik siyang umiyak. Ang banggaan ng ama at anak. Samantala, sa Montenegro Mansion, mariing hinarap ni Andrea ang kanyang ama. Papa, hindi si Miguel yon. Tumingin si Ricardo sa anak. Andrea, negosyo ito. Hindi emosyon. Pero kilala ko siya. Hindi niya kayang gawin yon. Tumahimik si Ricardo. Alam mo bang kapag nagkamali tayo, milyon ang mawawala? At kapag tama ako, papa, isang inosenteng buhay ang masisira. Unang beses na nakita ni Andrea ang ama na nag-alinlangan. Ang lihim na katotohanan. Hindi tumigil si Andrea. Tahimik niyang sinuri ang mga records, kinausap ang AK staff, at sinundan ang galaw ng sistema. At doon niya nakita ang hindi inaasahan. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas sa logs, isang senior executive na matagal nang mailihim na galit kay Ricardo. Ang lahat ay isang plano. Isang taong ginamit si Miguel bilang panangga. Ang huling pagsubok kay Miguel. Habang patuloy ang investigasyon, pinatawag si Miguel para sa huling pagdinig. Kung mapatunayan ang kasalanan mo, tuluyan kang tatanggalin at kakasuhan. Tahimik siyang tumango. Wala po akong ipagtatanggol kundi ang katotohanan. Sa gitna ng pagdinig, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Andrea, hawak ang isang folder. Papa, pakiusap, pakinggan mo muna to. Ang pagbubunyag. Isa-isang inilatag ni Andrea ang ebidensya. Ang peking access. Ang manipuladong logs. Ang totoong salarin. Tahimik ang silid. Mabigat ang bawat segundo. Sa wakas, tumayo si Ricardo. Itigil ang kaso laban kay Miguel Rivera. Nanlaki ang mata ng lahat. Tumingin si Ricardo kay Miguel. Humihingi ako ng paumanhin. Ngunit may kapalit ang katotohanan. Bagamat napatunayang inosente si Miguel, ang pangalan niya ay nadungisan na. May mga taong hindi na naniniwala. May mga oportunidad na tuluyang nagsara. Lumapit si Ricardo sa kanya. Pwede kang bumalik mas mataas na posisyon. Tahimik na umiling si Miguel. Sir, salamat po. Pero kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Nagulat si Andrea. Isang desisyong puno ng sakit at tapang. Sa labas ng gusali, nagkita sina Miguel at Andrea. Bakit ka aalis? Tanong ni Andrea. Ngumiti si Miguel, mailungkot. Minsan, kahit tama ka, kailangan mo pa ring lumayo para manatiling buo. Tahimik na tumulo ang luha ni Andrea. Pagtatapos ng bahagi 4. Habang naglalakad palayo si Miguel, dala niya ang kaunting pera, ang malinis na konsensya, at isang pusong sugatan ngunit matatag. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit alam niya ang isang bagay. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Dahil minsan, ang pagkawala ng lahat ang simula ng tunay na tagumpay. Matapos ang mahabang panahon ng kawalang katiyakan, napagtanto ni Miguel Rivera na kailangan niyang bumangon mula sa pagkadapa. Hindi siya bumalik agad sa Montenegro Group of Companies. Sa halip, pinili niyang magsimula muli sa maliit. Sa kabila ng lahat ng nangyari, dala niya ang malinis na konsensya, at ang aral na ang kabutihan at integridad ay hindi nasusukat sa panandali ang tagumpay o kabiguan. Ang bagong buhay ni Miguel.
Bumalik si Miguel sa probinsya, sa bahay ng kanyang ina. Hindi siya mayayaman, ngunit ramdam niya ang tunay na kapayapaan sa puso. Ginamit niya ang natutunan sa Montenegro Group para magsimula ng maliit na negosyo, isang auto repair shop, isang lugar kung saan mas pinili niya ang tulong sa kapwa kaysa sa sariling kapakinabangan. Ang bawat araw ay puno ng hirap at sakripisyo. Ngunit sa bawat gulong na kanyang pinapalitan at bawat sasakyan na kanyang inaayos, ramdam niya ang kasiyahan. Hindi para sa papuri o pera, kundi dahil alam niyang tinutulungan niya ang mga taong nangangailangan. Mga aral sa maliit na negosyo. Hindi nagtagal, nakilala si Miguel sa buong bayan. Ang kanyang serbisyo ay maaasahan, ang kanyang integridad ay walang kapantay. Kahit ang pinakamahirap na customer ay nakakausap niya ng may respeto. Dito niya natutunan. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa malaking kumpanya. Ang kabutihan ay nagpapalawak ng oportunidad nang hindi mo ito hinahanap. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang pera, kundi ang tiwala at respeto ng tao. Ang pag-ibig na hindi inasahan. Samantala, sa lungsod, hindi malimot ni Andrea Montenegro ang lalaking iniwan niya at tinulungan sa araw na iyon ng flat na gulong. Habang lumilipas ang mga taon, napagtanto niya na ang pagmamahal niya kay Miguel ay hindi simpleng pasasalamat lamang, ito ay pagtitiwala at paghanga sa kabutihan ng puso. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring basta bumalik sa buhay ni Miguel na walang kasiguruhan sa kanyang mundo. Pinili niyang manatiling tahimik, ngunit laging sinusubaybayan ang mga balita tungkol sa maliit na negosyo ni Miguel. Malaking pagbubunyag. 5 taon matapos ang insidente sa Montenegro Group, isang malaking balita ang kumalat sa media. Auto mechanic na Miguel Rivera, bumili ng kumpanyang pinaliit ng isang bilyonaryo. Hindi makapaniwala si Andrea. Agad siyang nagmaneho patungo sa probinsya. Pagdating niya sa repair shop, nakita niya si Miguel na abala sa pag-aayos ng sasakyan. Miguel, ito ba yung totoo? Tanong niya, halatang napahanga. Tumango si Miguel, may mahinang ngiti. Opo, sa tulong ng tamang tao, integridad at tiyaga, nakamit ko rin ang pangarap. Napaluha si Andrea. Hindi dahil sa luha ng kasiyahan lamang, kundi dahil sa pagkakakilala niya sa tunay na halaga ng isang tao. Ang pagkikita ng dalawa. Hindi nagtagal, naglakad si Andrea patungo kay Miguel. Tahimik silang nagkatitig sa isa't isa. Hindi na kailangan ng maraming salita, ramdam na ramdam nila ang pagkakaintindihan at pagmamahalan. Miguel, sorry kung noon ay hindi ko alam kung gaano ka kahalaga. Ngumiti si Miguel. Andrea, noon pa man, hindi ko hiniling na malaman ng lahat ang kabutihan ko. Pero salamat at nakita mo rin ito ngayon. Dahan-dahang hinawakan ni Andrea ang kamay ni Miguel. Ang init ng kanilang palad ay naghatid ng damdaming matagal ng pinigilan, pag-ibig, tiwala at pangarap na magkasama. Ang huling pagsubok at pagpapasya. Ngunit hindi agad natapos ang lahat. Lumitaw ang isang mahigpit na negosyante mula sa lungsod, nag-aalok ng malaking pera kay Miguel para ibenta ang kumpanya. Isang pagkakataon upang maging mabilis ang yaman, ngunit alam ni Miguel sa puso niya na ang integridad ng negosyo ay mas mahalaga kaysa sa pera lamang. Tahimik siyang nag-isip. Lumingon kay Andrea. Andrea, ano sa tingin mo? Miguel, alam kong tama ang puso mo. Huwag mong ipagpalit ang lahat para sa pera. Tumango si Miguel. Alam niyang ang desisyong ito ay magtatakda ng tunay na pagkatao at hinaharap ng kanilang dalawa. Hindi ko ibebenta. Patuloy nating palalagin ito sa tamang paraan at para sa tamang dahilan. Umiti si Andrea, at sa kanyang puso, ramdam niya ang kalinawan. Ang tunay na yaman ay integridad, pag-ibig at dedikasyon sa kabutihan. Ang pagbabago ng buhay. Sa mga sumunod na taon, ang maliit na repair shop ni Miguel ay lumaki. Naging kumpanya na may maraming empleyado, ngunit pinanatili niya ang prinsipyo, integridad sa trabaho, respeto sa kapwa, at kabutihan sa bawat desisyon. Andrea ay naging katuwang niya hindi lamang sa negosyo, kundi sa pagbuo ng isang pamilya at buhay na puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Hindi nila hinayaan ang material na yaman na sirain ang kanilang karakter. Sa halip, ginamit nila ito para tumulong sa mas maraming tao, mula sa mahihirap na customer hanggang sa mga batang nangangarap ng magandang buhay. Ang pinakamalakas na aral. Sa huling eksena, habang magkahawak kamay sila ni Andrea sa harap ng kanilang bagong kumpanya, tahimik na sinabi ni Miguel.
Ang kabutihan at integridad ay hindi nasusukat sa pera o posisyon. Ang tunay na yaman ay nasa puso, sa bawat tamang desisyon at sa pagtulong sa kapwa. Ngumiti si Andrea. At kapag may tamang tao sa tabi mo, kahit gaano man kahirap ang daan, lahat ng pagsubok ay nagiging biyaya. At sa araw na iyon, natutunan nila. Ang bawat kabutihan na ginawa ng walang hinihinging kapalit ay bumabalik sa iyo sa pinakamas kahanga-hangang paraan, higit pa sa yaman o tagumpay. Epilogo. Mula sa isang ordinaryong lalaki na iniwan ang panayam para tumulong sa isang batang babae, hanggang sa maging matagumpay at respetadong negosyante, si Miguel Rivera ay naging simbolo ng katapatan, sakripisyo, kabutihan, at lakas ng loob na piliin ang tama kahit mahirap. Si Andrea Montenegro, mula sa anak ng bilyonaryo, ay natutunan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Ang pagmamahal ay mas matatag kapag may integridad. Ang tiwala at kabutihan ay nagbibigay ng pinakamalakas na pundasyon para sa isang buhay. At sa huli, ang dalawang puso na nagsimula sa isang simpleng kabutihan ay nagtagumpay sa lahat ng pagsubok, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tamang pagpili at pag-ibig na walang kapantay.